Magandang araw sa ating lahat. Kami nga po pala ang ikalawang pangkat. Ngayon, ating tatalakayin ang tatlong paksa. Una, kahalagahan ng pag-aaral ng nobela. Ang pangalawa, mga batikang nobilista sa paglikha ng nobela. At ang pangatlo, pagsusuri ng mga piling nobela sa bawat panahon. Ngayon, ating simulan sa pagtatalakay ang unang paksa. Kahalagahan ng nobela. Ang nobela ay mahalaga dahil sumasalamin ito sa kultura at tradisyon at uri ng pamumuhay ng isang lugar. Pangalawa, ito ay paglalahad ng isang kawili-wiling pangyayari na hinahabi ng isang mahusay na pagkakabalangkas. At sa panghuli naman ay sa pamamagitan ng nobela, ang isang manunulat ay naipapahayag niya ang kanyang saloobin at nararamdaman sa pamamagitan ng pagsulat ng mga nobela ayon sa kanilang mga sariling karanasan sa buhay. At ngayon naman, dadako tayo sa pangalawang paksa, mga batikang nobilista sa paglikha ng nobela. Meron lamang tayong 4 na panahon dito. Una, panahon ng Kastila. Pangalawa, panahon ng Amerikano. Pangatlo, panahon ng Republika. At ang panghuli, panahon ng Bagong Lipunan. Sa panahon ng Kastila, mayroon tayong 5 tanyag na manunulat. Una narito si Dr. Jose Protagio Rizal Mercado ay Alonzo Realonda. Isinilang siya noong June 19, 1861 at namatay siya noong December 30, 1896. Ipinanganak si Rizal sa isang mayamang angkan sa Calamba, Laguna at pampito sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Ingracio Rizal Mercado y Alejandro at Teodora Morales Alonzo Realonda y Quintos. Si Rizal ay ang Pilipinong bayani at isa sa pinakatanyag na tagapagtaguyod ng pagbabago sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Siya ang kinilala bilang pinakamagaling na bayani at tinala bilang isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas ng lupon ng mga pambansang bayani. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal de Manila at nakakuha ng diploma sa Bachiller ng Sining at nag-aral ng medisina sa pamantasan ng Santo Tomas sa Maynila. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad Central ng Madrid sa Madrid, Espanya at nakakuha ng lisensya sa medisina na nagbibigay sa kanyang mga karapatan sanayin ang medisina. Nag-aral din siya sa pamantasan ng Paris at pamantasan ng Heidelberg. Isang polimata sa Rizal, maliban sa medisina, mahusay siya sa pagpinta, pagguhit, paglilok at pag-ukit. Isa ring polyglota si Rizal na nakakaunawa ng 22 mga wika. Itinatag ni Jose Rizal ang La Liga Filipina, isang samahan na naging daan sa pagkabuo ng katipunan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Si Jose Rizal rin ay isang makata, manunulat at nobilista na ang pinakatanyag sa kanyang mga gawa ay ang nobela ng Noli Me Tangere at ang kasunod nitong El Filibusterismo. Pangalawa, si Padre Modesto de Castro. Si Padre Modesto de Castro ay itinuring na pangunahing manunulat noong ika-19 taon. Siya ay tubong Binyan, Laguna. Kinilala siya dahil sa kanyang angking kakayahan sa pagsulat ng mga sermong pampolitika na kanyang binibigkas at nang tumagal ay sinulat para malathala. Ang katipunan ng mahuhusay na sermon ni Padre de Castro na humuhubog sa kagandahang asal ay pinamagatang Plantecas Doctrinales. Ito ay binubuo ng 25 mahusay na sermon. Naging kura-paruko si Padre de Castro ng Katedral ng Maynila at pagkatapos ay ng Naik, Cavite. Kilalang akda ni Padre de Castro ay ang Urbana at Pilisa na tungkol sa kagandahang asal at relihiyon. Pangatlo, si Padre Antonio de Borja. Si Padre Antonio de Borja ay isinilang sa Valencia, Espanya noong 1644. Naging misyonero siya at ipinadala sa Pilipinas sa edad na 27. Iba't ibang matataas na tungkulin ang hinahawakan niya bago siya naging
prokurador ng mga Hiswita. Namatay siya noong 27 ng January 1711, 3 taon pagkatapos payagan ng Simbahang Katoliko na ilathala ang kanyang salin sa Tagalog. At ang kanyang nobela na nagawa ay ang pinamagatang Barlaan at Josapat. At ang pang-apat, Pedro Alejandro Paterno. Siya ay isinilang noong February 27, 1858. Siya ay isa sa 13 anak ng nakaririwasang mag-asawa na sina Don Maximo Paterno at Doña Carmen de Vera Ignacio. Siya ay nagtapos ng Bachelier in Artes sa Ateneo Municipal de Manila. Siya ay nagkamit ng karangalan sa kanyang pagtatapos. Ipinagpatuloy pa rin niya ang pag-aaral sa Universidad de Salamanca. Dito niya kinuha ang mga kursong Pilosopiya at Teolohiya. Pagkatapos ay lumipat siya sa Universidad Central ng Madrid na kung saan naman ay natapos niya ang pagkadalubhasa sa batas noong 1880. Siya ay isa sa mga Pilipinong propagandista sa Espanya noong 1882. Napagtagumpayan niyang maalis ang monopolyo sa tabako sa bansang Pilipinas. Noong himagsikan, siya ay sumanib kung kaya'y isa siya sa naging prominenteng tao noong ihayag ang unang republika ng Pilipinas. Siya ay hinirang na Pangulo ng Kongreso sa Malolos noong September 15, 1898. Si Pedro Paterno ay nahalal na kinatawan ng unang distrito ng Laguna para sa unang Asembleya ng Pilipinas noong October 16, 1907. Siya ay namatay sa edad na 53 noong March 11, 1911 sa sakit na kulira. Bilang makata, siya ang kauna-unahang Pilipino na sumulat ng isang opera sa wikang Pilipino. Sang Sandugong Panaginip, nilikha rin niya ang mga aklat na tula na Sampaguitas e Poesias, Varias at Poesias Lyricas e Dramaticas. Ang pinakatanyag na nobelang isinulat niya ay ang Ninay. Ang lima o panghuli na tanyag na manunulat sa panahon ng Kastila ay si Graciano Lopez Haina. Isa siyang Pilipinong manunulat, revolusyonaryo at pamansang bayani mula sa lalawigan ng Iloilo, na nakilala sa kanyang pahayagang La Solidaridad. Nakilala rin siya sa kanyang akdang Fray Butod, Butod ang salitang Hiligaynon para sa kabag, at katumbas din ito ng balbal na Tabatsoy. Ipinanganak siya noong 18 ng December 1856 at namatay siya noong January 20, 1896. Dukha ang mga magulang ng isilang si Graciano Lopez Haina sa Haro, lungsod ng Iloilo noong December 18, 1856. Ang ina niya ay si Maria Jacoba Haina, ay isang mananahi lamang habang ang ama, si Plasado Lopez, ay hamak na tagakumpuni ng kahit ano lamang. Subalit, nakapag-aral ng kaunti si Plasado samantalang lubhang matimtiman si Jacoba, kaya tatag sa pag-aaral at sa pagsamba ang tinubuan ni Graciano. Namatay si Lopez Haina sa sakit na tuberculosis sa edad na 39 sa Barcelona, Espanya. Isa sa mga nobelang naisulat niya ay ang Bandido sa Pilipinas na tungkol sa paghihimagsik at pag-aaklas. At ngayon, dadako naman tayo sa panahon ng Amerikano. Sa panahon ng Amerikano, meron din tayong 5 tanyag na manunulat. At una na rito, si Lope K. Santos. Si Lope K. Santos ay isinilang noong September 25, 1879 at namatay siya noong May 1, 1963. Si Lope K. Santos ay isang tanyag na manunulat sa wikang Tagalog noong kanyang kapanahunan. Sa simula ng ika-1900 taon. Bukod sa pagiging manunulat, isa rin siyang abogado, kritiko, leader, obrero, at itunuring na ama ng pambansang wika at balarila ng Pilipinas. Ipinanganak si Lope K. Santos sa Pasig, Rizal bilang
Lope C. Santos, sa mag-asawang Ladislao Santos at Victoria Canseco, na kapwa mga katutubo sa Rizal. Ngunit mas inibig na gamitin ni Santos ang titik na K bilang kapalit ng C para sa kanyang panggitnang pangalan, upang asang padaseno das o Kolehiyo Pilipino matapos na makapag-aral sa Eskwela Normal Superior de Maestros o mataas na paaralang normal para sa mga guro at sa Eskwela de Derecho o paaralan ng batas. Naging dalubhasa siya sa larangan ng Dopluhan, isang paligsahan ng mga manunulat na maihahambing sa larangan ng balagtasan, noong 1,900 taon. Nagsimula siyang maglingkod bilang patnugot para sa mga lathaliing nasa wikang Tagalog, katulad ng Muling Pagsilang at Sampaguita. Siya ang tagapagtatag ng babasahing Sampaguita sa pamamagitan ni Manuel L. Quezon. Naging punong tagapangasiwa si Santos ng Surian ng Wikang Pambansa. Kabilang sa mga katawagang nagbibigay parangal kay Santos ang pagiging paham ng wika, ama ng balarilang Pilipino, haligi ng panitikang Pilipino. Subalit, mas kilala rin siya sa karaniwang palayaw na Mang Obeng. At meron din siyang tanyag na nobelang isinulat at pinamagatang itong Banaag at Sikat. Ikalawang manunulat naman ay si Valeriano Hernandez Piña. Si Valeriano Hernandez Piña ay isinilang sa nayon ng San Jose, Bulacan noong December 12, 1858. Siya ay bunsong anak ni Marcos Hernandez at Dominga de la Peña. Ang kanyang ama ay isang platero at ang hanapbuhay na ito ang kanyang ginagamit upang maitawid ang kanyang pamilya sa pang-araw-araw na pangangailangan. Nagsimulang mag-aral si Tandang Anong, ito ang tawag sa kanya ng mga kasamahang manunulat sa Muling Pagsilang ng Cartilla, at ang kanyang naging guro ay ang kanilang kapitbahay na si Ginoong Marcelino Noque. Sa morang edad na 10 ay nakitaan na siya ng pagkahilig sa pagbabasa at pagsusulat. So nagsisimula siyang namasukan bilang kawani ng isang Kapitan Alvarez sa gulang na 12 matapos pumanaw ang kanyang ama. Nagsilbi rin siyang kawani ng husgado. Nakasal siya kay Victoria Lactao, isang taga-Matungaw sa gulang na 45. Subalit, ang mag-asawa ay hindi pinalad na mabiyayaan ng anak. Nagsimula siyang sumulat sa pahayagang El Renacimiento Filipino o Muling Pagsilang na pinamatnugutan ni Jose Palma, at sa pahayagang Taliba kung saan inilathala ang kanyang pitak na Buhay Maynila na nasalin kay Joseng Batuti matapos na siya ay pumanaw. Sa mga pahayagang ito, nakilala ang kanyang angking husay sa pagsulat. Maliban sa mga tula, sumulat din siya ng mga nobelang inilabas ng serye sa Seksyon Tagala ng Muling Pagsilang. Dito, iniluwal ang kanyang mga unang nobela na sa kalaunan ay naging panukalang bato ng mga akdang prosa ng mga sumusunod na panahon. Pumanaw ang dakilang alagad ng sining noong September 7, 1922 at inilibing sa kanyang pinagmulang bayan ng Bulacan, Bulacan. Si Lope C. Santos, kilala sa taguring ama ng nobelang Tagalog, itinuring na obra maestra niya ang kasaysayan ng magkaibigang si Nena at si Neneng noong 1905. Bagamat iniluwal din ng kanyang panitik ang iba pang mga nobela tulad ng Pagluha ng Matuwid noong 1899, Mag-inang Mahirap, 2 bahagi ito, noong 1905 at 1906, Hatol ng Panahon noong 1909, Pahimakas ng Isang Ina noong 1914, Unang Pag-ibig noong 1915, at Dangal ng Magulang noong 1920.
at iba pa, gayon din, meron din siyang mga maikling kwento at mga tula. At ang pangatlong manunulat ay si Inigo Ed Regalado. Pinanganak siya noong March 19, 1888 sa Sampaloc, Manila at anak ni na Inigo Regalado, Corqueca at Saturnina Reyes. Siya ay tanyag noon sa sagisag na Udalagur. Naging patnugot siya ng pahayagang mithi, watawat, pagkakaisa at ng lingguhang magasin na Ilang-Ilang. Isa siya sa mga taliban ng panulaan. Kilala siya bilang Makata ng Pag-ibig. Ang kanyang mga tula ay natipon sa isang aklat na pinamagatang Damdamin na Natamo ng unang gantimpala sa Timpalak Commonwealth noong 1941. Nag-aral si Ed Regalado sa Eskwela Municipal di Sampaloc at nakuha niya ang kanyang Peretum Mercantil sa Kolehiyo Filipino, ang Bachiller sa Sining sa Liceo di Manila, at ang kanyang Bachelor in Leyes sa La Jurisprudencia. Pumasok rin siya sa Universidad ng Pilipinas o Fine Arts, kung saan naging guro niya si Fabian de la Rosa sa pagpipinta. At naging kaklase niya naman sina Fernando Amorsolo at Guillermo Tolentino. Hindi lamang siya makata, isa rin siyang kwentista, nobilista at periodista. Ang kanyang nobelang Sampagitang Walang Bango ay nasulat sa panahong ginto ng nobelang Tagalog. Ito ay tungkol sa isang babaeng martir, ngunit sa huli ay nagsaksil kaya iniwan ng asawa. Katulad siya ng Sampagita na akala ng marami ay maganda, dalisay at namumukod sa kabanguhan, subalit sa kabila noon ay naging taksil kaya itinuring na Sampagitang Walang Bango. At ang pang-apat na manunulat naman ay si Fausto G. Galauran. Isa siyang Filipinong manunulat na may pinakamaraming nasulat na nobela. Isa siya sa mga batikang manunulat ng panitikan na inanyayahan ni Severino Reyes para sumulat sa magasing Liwayway. Noong panahong pinamamahalaan na ni Ramon Roses ang babasahin. Bagamat tapos ng kursong panggagamot, nahilig siya sa gawaing pagsusulat. Naging kasapi siya ng samahan ng mga manunulat na Ilaw at Panitik at Akademya ng Wikang Pilipino. Ang kanyang tunay na pangalan ay Fausto Jacinto Galauran at Sanchez. Ang Sanchez ay galing sa kanyang ina na ang pangalan ay Bonifacia Sanchez. Ang Jacinto ay ang tunay nilang apelyado. Ang Galauran ay likha lamang dahil sa panahon ng kagipitan. Siya ay ipinanganak sa Caloocan, lalawigan ng Rizal noong 13 ng Oktubre ng taong 1904. Ikalima siyang anak ng mag-asawang Patricio G. Galauran at Bonifacia Sanchez. Kapwa namatay na. Nagsimula siya ng pag-aaral sa primarya ng Caloocan ay nagtapos na intermedia ng nasabing bayan na may karangalan. Tinapos niya ang high school sa National University na may mataas na karangalan o with highest honors. Nakamit niya ang titulong Associate in Art in Medicine of Bachelor of Science sa Universidad ng Pilipinas at ang titulong Doctor of Medicine sa paaralan ng panggagamot ng nasabing universidad. Nakalampas siyang maluwalhati sa pagsusulit sa pamahalaan noong May 30, 1930 na pang-apat sa hanay ng 10 pinakamataas. Buhat noon, si Dr. Galauran ay naging isang masipag na manggagamot sa mga panggamutan at lalong-lalo na sa Caloocan. Lahat halos ng kababayan niya ay natingnan at nagamot sa mahabang panahon ng kanyang panggamutan. Naging patnugot ng kagawaran ng kasaysayan at script ng exotic films bago nagkadigma. Siya ay naging puno ng script and story department ng Sampaguita Pictures. At isa sa pinakatanyag niyang nobelang isinulat ay ang Dr. Kubo. Ang panghuling manunulat o panghuling tanyag na manunulat sa panahon ng Amerikano ay si Rosalia de Leon Aguinaldo. Ipinanganak siya sa Oriol, Bataan, isa sa mga bantog na nobilistang Pilipina.
Siya ang kauna-unahang babaeng manunulat na gumagamit ng tunay niyang pangalan sa pagsusulat imbis na gumamit ng ibang pangalan o katawagan. Ang kanyang mga akda ay namamayagpag sa panahon ng Amerikano at nakapagtamo ng pagkilala at parangal. Ang kanyang mga akda ay karaniwang umiikot sa pag-ibig at paghihiganti, at ang kanyang tanyag na nobelang isinulat ay ang Mutyang Itinapon. At ngayon naman, dadako naman tayo sa panahon ng Republika. At meron din tayong limang tanyag na manunulat dito. Una na dito, si Edgardo M. Reyes. Siya ay sinilang noong September 20, 1936 at namatay siya noong May 15, 2012. Si Edgardo M. Reyes ay isa sa mga tinaguriang haligi ng kontemporaryong panitikang Filipino. Ang kanyang mga likha ay unang natampok sa Tagalog na magasin na Liwayway. Bukod sa pagiging isang manunulat, si Edgardo ay isa ring mahusay na screenwriter. Ilan sa kanyang mga likha tulad ng Laro sa Baga at mga Uod at Rosas ay nagkamit ng mga papuri. Ang mga ito ay nakilala sa buong mundo at naisalin na sa iba't ibang wika. Ilan sa kanyang mga nasulat ay ang mga Laro sa Baga, Sa Mga Kuko ng Liwanag, Ligaw na Bulaklak, at ang panghuli, Mga Agos sa Disyerto. At ang pangalawang manunulat naman ay si Lazaro Francisco. Si Lazaro Francisco ay sinilang noong February 22, 1898 at namatay siya noong June 17, 1980. Siya ay pang-apat na anak ni Eulogio Francisco at Clara Angeles. Siya ay sinilang sa Orani, Bataan, ngunit pumunta at tuluyang namalagi sa Nueva Ecija. Siya ay tinuring na isa sa matibay na haligi ng panitikang Filipino. Ilan sa mga isinulat niya mga nobela ay ang Singsing na Pangkasal, Bayang Nagpatiwakal, Sa Paanan ng Krus, Ilaw sa Hilaga, Binhi at Bunga, Caesar, Sugat ng Alaala, Ama, Maganda Pa ang Daigdig, at ang pinakahuli niyang nobela ay ang Daluyong, Maliban sa Bayang Nagpatiwakal. Lahat ng kanyang nobela ay nalathala sa Liwayway. Si Lazaro Francisco o Saru ay isa sa apat na napiling parangalan ng 2009 Gawad Pambansang Alagad ng Sining o Panitikan. Kinilala rin siya na ama ng kapatiran ng mga alagad ng wikang Pilipino o kawika. Iginawad sa kanya ang mga karangalang Patnubay ng Lahi ng Maynila, Dangal ng Lahi ng Lungsod ng Quezon. At noong 1970 ay ipinagkaloob sa kanya ang Republic Cultural Heritage Award sa Panitikan. At ang pangatlong manunulat naman ay si Luwalhati Bautista. Pinanganak siya sa Tondo, Maynila noong December 2, 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sa Torres High School noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philippines, ngunit nag-drop out bago man niya matapos ang kanyang unang taon. Isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat si Luwalhati Bautista. Kadalasan, ang mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento, pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang pampelikula. At ilan sa mga nobela niya ay ang Gapo o Dekada 70. Ang ikaapat na manunulat naman ay si Amado Vera Hernandez. Pinanganak siya noong September 13, 1903 at namatay siya noong March 24, 1970. Si Amado Vera Hernandez ay isang makata at manunulat sa wikang Tagalog. Kilala rin siya bilang manunulat ng mga manggagawa sapagkat isa siyang pinuno ng mga Pilipinong manggagawa at sa kaniyang mga pagpuna at pagsusuri sa mga kawalan ng katarungang naganap sa Pilipinas noong kanyang kapanahunan. Nakulong siya dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa mga kilusang makakomunista. Siya ang punong tauhan sa isang bukod tanging kasong panghukuman na tumagal ng 13 taon bago nagwakas. At meron siyang
tanyag na nobelang Naiambag. At ito ay pinamagatan na Luha ng Buwaya. At ang panghuling tanyag na manunulat sa panahon ng Republika ay si Esteban Havelina. Ipinanganak si Havelina o Esteban Havelina noong 1918 sa Iloilo. Nag-aral siya sa Iloilo High School at sa San Agustin College, bago nagtungo sa Universidad ng Pilipinas kung saan siya ay nagtapos ng abogasya. Noong 1947, 2 taon matapos siyang magtungo sa Estados Unidos, ay naiambag ang kaisa-isang nobela ni Havelina na ang pamagat ay Without Seeing the Dawn. Halaw ang pamagat nito sa isang pangungusap na binigkas ni Ilyas sa nobelang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Naging mainit ang pagtanggap ng mga mambabasa sa Estados Unidos at sa Pilipinas sa nobela. Noong 1976 ay nailimbag din ito sa Pilipinas. Itinanghal ito ng ilan sa nangungunang manunulat na Pilipino bilang isa sa pinakamahusay na nobelang Ingles na isinulat ng isang Pilipino. Sa kabila ng tagumpay ng Without Seeing the Dawn, ay hindi ito sinundan ni Havelina ng iba pang nobela. Umanaw si Havelina noong 1977. At ngayon, dadako na tayo sa panghuling panahon ng bagong lipunan. Meron din tayong 5 tanyag na manunulat. At una na dito, si Benvenido Ramos. Unang kinilala si Benvenido E. Ramos bilang makata at manunulat sa Filipino at Ingles. Nasa unang taon pa lamang siya sa Bulacan High School o Marcelo H. del Pilar National High School ngayon, nang siya ay magwagi ng 2 unang gantimpala sa timpalak panitik na inilunsad ng paaralan kaugnay sa pagdiriwang sa araw ni Balagtas noong April 2, 1947. Nasa second year si Barr nang nagsimula siyang magsulat ng mga tulang ng nangalathala sa mga pambansang magasin tulad ng Liwayway, Ilang-ilang, Bulaklak at iba pa. Noon, nabunsod ang isang mabunga, namumukod na writing career na tinampukan ng kawing ng panalo sa mga timpalak panitik sa iba-ibang sangay ng panitikang Filipino. Noong 1979 ay iginawad sa kanya ang titulong Poet Laureate sa magkakasamang pagtataguyod ng Makata, Incorporada, Surian ng Wikang Pamansa at National Press Club of the Philippines. Sinilang si Benvenido E. Ramos noong Enero 15, 1934 sa Sitio Apugan at Lag Malolos, Bulacan. Mula sa pag-asawahang Dominador L. Ramos, isang mangingisda, at Modesta Avendano, may pambihirang likas na talino. Nakakabasa na ng Tagalog si Barr bago pa man siya ay nag-aral sa grade 1. Nanguna siya sa klase mula unang baitang ng mababang paaralan hanggang sa matapos sa high school noong 1951. At ang kanyang tanyag na nobela ay ang pinamagatang May Tibok ang Puso ng Lupa. Ang pangalawang manunulat naman ay si Luwalhati Bautista. Isa rin pala si Luwalhati Bautista na tanyag na manunulat sa panahon ng bagong lipunan. Pinanganak siya sa Tondo, Manila noong December 2, 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sa Tourist High School noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philippines, ngunit nag-drop out bago man niya matapos ang kanyang unang taon. Isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat, kadalasan ang mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento. Pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang pampelikula. Ilan sa mga nobela niya ay ang mga pinamagatang Gapo at Dekada 70. Isa sa mga nobelang nailimbag niya sa panahon ng bagong lipunan ay ang Bata-Bata, Paano Ka Ginawa, na nakapagpanalo sa kanya ng Palanca Award ng 3 beses noong 1980, 1983 at 1984. At ang pangatlong manunulat naman ay si Dini R. Si Dini R ay sinilang noong February 11, 1994 sa San Pablo, Laguna. Kilala ng kanyang sagisag panulat na Have You Seen This Girl ay isang mahusay na manunulat
na inaabangan ng mga kabataan sa bagong henerasyon. Nakilala siya bilang may akda ng Diary ng Pangit, isang nobela na unang lumabas sa Wattpad at muling nailimbag ng SciComm. Naisa pelikula rin ito at naipalabas noong April 2, 2014 na pinagbidahan nina James Reid, Nadine Lostri, Yasi Prisman at Andre Paras. At ang pang-apat na manunulat ay si Nick Joaquin, na isinilang noong May 4, 1917 at namatay noong April 29, 2004. Si Nicomedes Marquez Joaquin, na kinikilala ng karamihan bilang Nick Joaquin, ay isang Pilipinong manunulat, mananalaysay ng kasaysayan ng mamamahayag at kilala sa pagsusulat ng mga maikling kwento at nobela sa wikang Ingles pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa maraming karanasan noong panahon ng digmaan, ang paksa ng kanyang mga akda ay iba-iba, ukol sa makatotohanan at buhay na buhay kaya malapit na karanasan ng mga mambabasa. Kinikilala rin siyang Quijano de Manila bilang pangalang panulat. Siya ay ipinalalagay na isang higanti sa larangan ng pagsusulat. Ang wika ng kanyang panulat ay malambing at masining. Isa sa mga nobelang nailimbag niya ay ang pinamagatang Rizal in Saga o Rizal sa Maalamat na Tuluyan noong 1996. At ang panghuling tanyag na manunulat sa panahon ng Bagong Lipunan ay si Liwayway Arceo. Si Liwayway Arceo ay pangunahing mangangathang Tagalog at Filipino na nakasulat ng 70 nobela, 2,000 mahigit na kwento, 1,000 mahigit na sanaysay, at 36 tungo na script sa radyo at 7 aklat ng salin, 3 script sa telebisyon, at di mabilang na kuntil-butil na lathalain sa halos lahat ng pangunahing publikasyong Tagalog o Filipino. Binago ni Arceo ang topografiya ng panitikang Tagalog at na ngayon ay tinawag na panitikang popular. Sa paglalatha ng mga akdang nagtatampok ng halagahan o values, lungati o vision at kaisipang Filipino, ginamit din niyang lunsaran ang pamilya bilang talinhaga ng Pilipinas. At sa pamamagitan ng masinop ng paggamit ng wika ay itinaas sa karapat-dapat na pedestal ang mga kathang Tagalog. Sa kabila ng pamamayani ng Ingles bilang opisyal na wika ng edukasyon at gobyerno, isa sa mga tampok niyang nobela ay ang pinamagatang Tetzer. Ngayon ay dadako naman tayo sa panghuling paksa kung saan ang pagsusuri ng mga piling nobela sa bawat panahon.